Isang mapagpalang umaga po na masorpresa po talaga ang Ama. Hindi po talaga ako ang facilitator ngayon, subalit salamat po sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Lahat po tayo ay hindi sa ng kagustuhan natin, kaya po naparito tayo, sapagkat ang Ama po ang naghari sa ating buong pagkatao. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga pasyente, sa mga nanonood po sa internet, sa mga alagad, CAPS, choir. Muli po, naandito naman po tayo upang ating pong pakinggan ang mga mensahe na nanggagaling sa ating mahal na Apo. Sa umaga pong ito, wala po akong pero ipinano po sa akin ng Ama na ang pagninilayan po natin ay ang katatagan. Kung paano po tayo pinatatag ng Ama, kung paano po tayo binigyan niya ng katatagan, kung ano man po ang mga pinagdadaanan natin, mga problema, pagsubok, mga bagay na akala natin hindi natin makakaya, subalit andyan ang Ama na binigyan po niya tayo ng katatagan. Sa umaga pong ito, para po bigyan tayo ng isang awitin, tinatawagan ko po ang kapatid nating si Tita Pilar. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Medyo nagre-relax po muna eh. Ako pala ang una, purihin ang Ama. Dahil katatagan po ang ibinigay na na tema ng ating kapatid, nawa po ang bawat isa makamta ng katatagan. Kapag ang puso natin ay binuksan ng Ama. Hindi po kasi tayo, hindi natin kayang buksan ang puso ng bawat isa, kundi sa kalooban po ng Ama na maghahari, kakamtan po natin. Kaya namnamin niyo po ang awit na ito at nawa po makapagdulot kahit na kapurit na kagalakan sa inyong puso. There is peace I can't away. Where there is pain I can heal. Where there are wounds I can bind, and hunger I can heal. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength.
I can confront whether are you. I can whether are captives. I can breathe and anchor. I can appear. Today, when comes the day I dread to see your broken heart, compel me from my sad ground that your people I may be whole. There is fear I can allay. Where there is pain I can heal. Where there are wounds, grant me compassion that I may be your heart today. And when I thought all that I could, yet there were hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart today. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong ang sa Panginoon na pag-asa ang ibinibigay niya para sa atin. Kaya po lahat po tayo ay huwag po tayo mawawala ng pag-asa kung ano man pong ating pinagdadaanan, mga pagsubok. Andyan lang po ang Ama na nakagabay sa atin. Ang tatawagin ko naman po ay isa nating kapatid na si kapatid na Baby. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa ating kinalugdan ng Diyos ang ating Panginoon at ang mahal na Apo Conching, sa mga kapatid kong alagad na nagbibigay sa akin ng gabay upang mapaglabanan ko po ang pagdadalisay na naganap sa aming buhay kamakailan lamang. Katotohanan po, pag inalay mo sa Ama, walang mabigat na hindi gagaan. Walang mahirap na hindi mo kakayanin.
Isang umaga po, nung araw at ng Miyerkules, Fiesta, Petsa at 13, naganap po ang isang barilan. Binaril po yung anak ko na walang kalaban-laban. Natutulog po siya. Nagbabantay po siya ng itik sa may gilid ng daan, sa may dulo po ng baryo na to. Wala po akong kaalam-alam. Ang anak ko pala'y patay na. Nang pagka-umaga po, dahil sanay akong magising na hando na siya, bitbit niya yung itlog ng kanyang itik. Nagtaka po ako, medyo sikat na ang araw, wala pa siya. Para bang may kumabog sa dibdib ko, ako'y nabalisa. Labas-masok po ako sa bahay namin, sa daan, hanggang dumating ang pamangkin ko na ang sabi niya, "Nanang, si kuya wala sa kubo. Ang itik nakakulong pa, ang mga itlog nakasabog." Pagka dinig ko po na yun, naghanap ako ng sasakyan. Pero nauna na po yung kapatid ko, nakabisikleta siya. Sabi ko po sa pamangkin ko, nang dumating siya, "Ruel, hatid mo nga ako, tingnan natin si kuya mo bakit wala pa." Inabutan po namin yung itik nandoon, yung mga itlog nagsabog. Sabi ko po sa anak kong lalaki, "Jun, pulutin mo ang itlog para pag dumating ang kuya mo, makaahon na tayo." Para pong may nag-utos sa akin na, "Tingnan mo yung higaan ng anak mo." Linapitan ko po yung higaan ng anak ko, nakakabit ang kulambo, nakalatag ang higaan, nandoon yung stepin, nandoon yung motor, wala namang nawala, kung hindi po yung wallet lamang po niya. Sabi ko, saan kaya siya nagpunta? Napaupo po ako. Bigla pong tumingin yung mata ko sa ibaba. Nakita ko po yung anak ko, duguan, pero patay na. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Subalit hindi ko siya malapitan, binawalan po ako ng pamangkin ko. Pagka po pala ang kahinaan mo'y inalay mo sa ama, ang nasambit ko lang po, "Ama, patatagin mo ako. Hindi ko kakayanin ito kung hindi mo idadatalang tapang at tadag sa pagkatao ko. Napakasakit po. Nakikita mo yung anak mo, pero wala kang magawa. Hindi mo alam kung sino yung pumatay. Wala kang kalaban-laban. Subalit sa Panginoon, inapi ka ba? Inapak-apakan ka ba? Siya ang magbibigay ng parusa. Siya po ang tamang timbangan. Siya yung nakakaalam. Siya yung testigo. Siya yung hustisya. Kaya inalay ko po sa Ama upang wala nang magkasala sa aking mga anak. Ayoko pong ang isang kasalanan ay magantihan pa ng isang kasalanan. Pinaubaya ko na po sa Panginoon. Hindi ko po ito kakayanin kung hindi ko po naririnig ang mga banal na salita na idinadatal ng Panginoon sa ating Apo Conching. Salamat. Pero di ko po sinisi ang Diyos kung hindi sabi ko, "Ama, kaya ko to. Kaya ko to." Yun po ang patuloy kong sinasabi sa akin sarili. Subalit, may tanong na namumuo sa aking kaisipan. Kriminal ba ang anak ko?
masama ba siyang tao? Siguro oo, inaamin ko. May kalokohan ng anak ko. Pero hindi sapat upang patay nila ng walang laban. Sabi ko po, kung may nagawa mang pagkakamali ang aking anak, bakit hindi nila hulihin? Bakit hindi nila pabilanggo? Upang mapagdusahan niya yung kasamaang nagawa niya. Hindi papatayin siya. Yun po ang patuloy kong tinatanong sa aking sarili. Pero alam ko po na kung ang tao marunong matakot sa Diyos, hindi niya kayang gawin yun. Kung kilala niya ang Panginoon lamang ang dapat bumawi ng buhay, hindi ang tao. Alam niyo po, siya kaganapan sa aking anak. Lagi ko pong iniisip at pinagninilayan kay sama ng tao, hindi makatarungan. Subalit ang Ama, siya ang tamang timbangan. Sa pagdadaan ng araw, sakit po. Pero pag nanghihina po ako, tinataas ko yung aking kamay. Ang sabi ko, Panginoon, palakasin mo ako. Alang-alang sa aking mga apo, kawawa naman. Kaya po minsan, naluluha ako. Parang hindi ko kaya, pero dinadatal po ng Panginoon. Dagli-dagli naman po ako nakakabawi. Dagli-dagli po nakakalaban ako. Binibigyan niya ako ng lakas. Kaya po, salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Apo Conching, na kung hindi sa mga banal na salita, hindi ko po alam ang gagawin ko. Siguro po, luka-luka na ako. Siguro po, nanguhuli na ako ng tutubi sa daan. Pero, sabi nga po ng Apo, hindi niya ibibigay, hindi niya papahintulutan ang pagdadalisay kung hindi mo kakayanin. Kaya salamat po. Higit ko pong nakilala ang Panginoon, ang kaganapan sa aking anak. Lalo po akong kumapit sa Kanya. Kaya po, tayo po ay magnilay. Kung halimbawa po, inapak-apakan tayo ng ating kapwa, pabayaan lang po natin sila. Ang Panginoon na lang po ang magtatanggol sa atin. Siguro po, yun na lamang po ang masasabi ko. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa mga kapatid kong alagad. Maraming din po salamat sa mahal na Apo. Siya po yung nagbigay sa akin ng tatag. Noong pong nag-pray po yung mga kapatid kong alagad, hindi nila kasama si Apo. Medyo po nalungkot ako, sabi ko bakit hindi ako pinuntahan ni Apo. Pero po nung kinabukasan, maagang-maagahan, doon po si Apo, kaya po pala may surpresang ibibigay sa akin ng Panginoon para maging matatag ako. Salamat kay Apo. Maraming salamat kapatid. Tunay ngang hindi ibibigay ng ating Panginoon kung hindi natin ito kakayanin. Patuloy kang maging matatag upang ang pamilya mo, ikaw po ang paghugutan ng kanilang lakas. Ang susunod naman po ay isang awitin ni kapatid na Bonso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Tutulog po ba ang mga anak ng Diyos? Gising po ba? Gising na gising. Ano po? Katatagan. Kanino nga po ba makukuha, maihingi ang katatagan? Tanging sa Panginoon po. Ano po? Sapagkat kung sa ganang sarili po, sa mga pinagdadaanan natin, maaaring lugmok na tayo. Amen?
pagsubok sa kung ano-ano pang mga bagay, karamdaman man yan, problema sa pamilya, problemang pinansyal, sa mga pagdalisay na pinagdaraan natin sa tuwina sa araw-araw, ano po, sa Diyos po tayo kumapit. Tsak po yun, makasasad tayo. Amen? Kaya po itong aawitin ko po ay akma po kay kapatid na Bebe. Ano po? At para sa atin pong lahat, ano po, na tipong nawawala ng pag-asa. Nandiriyan ng ating Panginoon. Bagamat minsan naisip natin na natutulog ba ang Diyos? Hindi po, ano po. Dahil lamang po yun sa mga pinagdaraan natin, kaya natatanong natin yun. Amen po ba? Kaya po namnamin po ninyo awitin na ito para po sa inyong lahat. Siyempre po para sa ating Panginoon. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at binubulong ng iyong puso. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka, magtiwala ka sa may kapal. Nakahanda ang Diyos na umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo
Kanya. Dapat ka ba na ikaw ay maghintay, nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala ka sa may kapal. Nakahanda ang Diyos na umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Di po ba mahal na mahal tayo ng Ama? Wag daw po nating sayangin ang ating buhay. Ano po, sapagkat nandiriyan ang ating Panginoon. Para po talaga alayan tayo. Ano po, matuto lamang po tayo maghintay. Amen? Maghintay tayo at magtiwala sa Diyos. Darating din po ang nakalaan sa atin. Huwag tayong mainip. Ano po? Sa takdang panahon po niya, ibibigay po niya ang sorpresa. Sorpresa niya na ikagigitla nating lahat. Amen po ba? Amen po? Kung amen po, maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Natutulog ang Diyos. Hindi po talaga natutulog ang Diyos sapagkat ang mga panalangin po natin, dinadasal natin po sa Kanya. Hindi man po karakaraka niya ibinibigay yung sagot, subalit sa takdang panahon po, ibibigay niya upang magalak tayo. Kaya po wag po kayong mainip kung ano pa yung hinihintay niyo sapagkat hindi po talaga natutulog ang Diyos. Amen po ba? Ang susunod naman po isa nating kapatid na ito po na kahit po malayo ang kanyang pinanggalingan, subalit andun po lagi po siyang pumupunta dito sapagkat yung pong katatagan na ibinigay niya sa kanya. Ang tatawagin ko po ay si kapatid na Emma ng Tondo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apo, magandang umaga po. Sister Dory. Magandang umaga po. Ang ibabahagi ko lang po ay tungkol sa katatagan. Siguro po nung panahong unang punta ko rito, talagang wala po akong tatag sa sarili ko. Subalit sa tagal na po ng panahon, nakakaniig po namin ang mahal na Apo, ang kinalugdan ng Banal na Espiritu. Natuto po akong maging matatag, lumaban sa mga problema. Kahit bugbog ka na po ng problema. Sakit ng lupang katawan. Diyan po ako nag-umpisa sa sakit ng lupang katawan. Akala ko baliwala lang po ito, pero sa pagtagal po ng araw, sa loob lang po ng 9 na buwan, pinagaling po ako ng mahal na Apo. Sa totoo lang po, nagkasala rin po ako na 1 beses kasi sa takot ko po dahil nagtitinda ako noon, nakainim po ako ng 1 antibiotic noon Subalit sa kami mensahe po ng Banal na Espiritu,
sa pag-ihip lang niya po sa leeg ko, dito po ako naging matatag. At bakit po ako nagpatuloy sa pagpunta rito? Siguro po talagang kaloob na po ng Ama sa akin na ganap ko siyang kilalanin. Alam niyo po, kaninang umaga, aga ko pong nagbukas ng FB. Nabuksan ko po ang mensahe po ni Sister Beth. Alam niyo po, sabi ko nga, nung araw, totoong naging virus po ako sa kapwa ko. Ang sabi kasi, ang ano po niya tungkol po sa virus eh. Ang virus daw po na ibinibigay ng Ama ay hindi na binibili, hindi pinauupahan. Alam niyo po ba, naalaala ko po nung time na may sakit na po akong dito sa leeg ko, nagpupunta na po ako rito. Talagang napakarupo ko pa po noon. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko sa sarili ko. Subalit, bakit lagi po akong punta ng punta pa rin dito? Siguro po talagang gusto kong maging matatag sa pakikipaglaban sa mga nagaganap sa aking buhay. Napakamakasalanan ko po nung araw. Wala pong nakakaligtas sa akin. Talagang hindi ko po alam kung bakit pa ako binago. Nang mabasa ko po nga po yung kay Sister Beth na tungkol po sa virus, talagang pumikit po ako, katatapos ko lang pong manalangin noon eh. Pumikit po ako kasi naalala ko na yung ibinahagi niya pong yun sa Facebook, naging ganun po ako nung araw. Subalit, nung ako po'y mag-amen, nagalak po ako nung sumagot po uli si Sister Beth sa kanyang timeline na sinabi po niya na ang talagang tunay daw pong antivirus daw po ay ang mahal na Apo Kunching. Di po ba kagalak-galak yun na sa atin may ano na po tayong antivirus na dapat nating kilalanin, namnamin at paniwalaan. Sumagot na pa mo, tapos nag-ano din po ulit si kapatid na Marisa. Naku, medyo po para akong nanlamig ng konti yung katawang ko kasi kayo pong lahat na nabuksan, na po ay maging ganap kayong antivirus. Eko, Ama, para po yata akong medyo kinudlitan. Ako po ba may nagawa na naman virus sa kapwa ako? Naku, may nalaala po. Ako talaga ang bait po ng Ama. Kasi po, nagalit po sa akin si kapatid na Sita. Medyo pinatulang ko po ba nung time na yun ha? Ama, imbis na pala kasing kapatid ko, naging virus po muli ako. Kaya, alam nyo po, maging matatag lang po tayo. Manalig, manampalataya, kahit po tayo lugmok na sa problema, kahit anong sakit, pero pag po tayo ay matatag, para lang pong may pasan tayong magaang lang, wala lang po, lumalampas po siya ng pag-ganun lang na akala po natin hindi natin malalagpasan. Ako nga ho, lalo ako naghihirap, pero ba tumataba ako? Hindi ko nga po alam pero narito pa rin po ako. Kaya sa lahat ng mga may sakit, may mga problema, pilitin po natin huwag tayong maging virus. Atin pong lunukin ang mga banal na salita ng mahal na Apo dahil siya po ang tunay na antivirus. Salamat po. Salamat kapatid. Tunay ang katatagan na ipinagkaloob sa iyo ng Ama na kahit anumang po yung pagsubok na pinagdadaanan ninyo, patuloy at patuloy pa rin kayong pumupunta dito. Ang susunod naman po, ang magbibigay sa atin ng si kapatid na Caps Danilo Sulit. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Baka naman po, ba't ganyan naman po ang mga itsura natin ha? Kasi po wala tayong makakamit na biyaya. Magpakatatag po tayo sa Panginoon Diyos. Pagagalingin po tayo niyan lahat. Ang lahat po ng ating kahilingan ay ibibigay niya. Ganyan po kabait at kadakila ang Ama. Ako nga po pala, ang maisishare ko lang po kahit na isang maigsi lang ay kapupulutan po ninyo ng aral. Ako po, sa bilang pagkatao na bilang ako ay isang nagkaramdam na hindi ko po alam kung paano
at paano ko rin mapapagaling at kung saan ko po siya dadalhin doktor. Ang iniisip ko lamang po noon ay walang iba kundi ang doktor. Hindi po ba? Lahat po tayo noong hindi pa nating nakikilala ang Ama, ang iniisip po natin basta nagkasakit po tayo, doktor. Doktor. Hindi po ba? Kaya po ako, ang sinasabi ko po sa aking sarili at iniisip ko, kung nga po ako ay parang bumibitaw na po sa katatagan noon na bilang ako ay hindi po ako makalakad, na wala naman po kasing mag-aalaga sa akin dahil po ang misis ko ay nasa malayong bansa. Ibang lugar po kasi siya. Mga anak ko naman po ay nagsisipag-aral, nagtatrabaho. Ako lang po kasi ang laging naiiwan sa bahay. Ang iniisip ko, paano po kaya ako magpapakatatag sa Panginoon Diyos? Isang araw po, nang ako po ay natutulog, bigla pong nagpapanaginip sa akin ang rugal na ito. Hindi naman po kalayuan sa amin to, bahay-pari lang po kami. Isipin po ninyo, kalapit na ito, bakit hindi namin nalalaman ang banal na gawain ito. Pero, nang tinakda na po ng Ama kung saan ako paroroon, kung saan ako magpapakatatag, dito nga po pala matatagpuan natin ang kalutasan ng ating buhay at ang kalutasan ng ating karamdaman, ipagkakaloob ng ating Ama, basta magpakatatag lang tayo sa Kanya. Kaya po ako, ang sinasabi ko lang po sa aking sarili ay nagpapalubos-lubos po ang papapasalamat ko sa Ama dahil nga po ako po ay nagpakatatag dahil sa aking pamilya, na aking mga anak ay naakay ko na po silang lahat dito. Bagamat wala naman po ang aking asawa, alam kong ginagabayan kami ng Ama. Kaya po ako ay lubos-lubos ang pagkatatag ko dito, lalong-lalo na ang aking mga kasamahang kaps at lalong-lalo na po ang nagmamahal sa atin na mga alagad. Dito po matatagpuan ninyo kung gaano ang pagmamahalan ng ang mga kapatiran, Divine Mercy. Lalong-lalo na po ang nakaalalay po sa atin dyan, ang ating mga minamahal na alagad. Tingnan nga po ninyo, nagsisipaggandahan po silang lahat. Dati po, hindi po ganyan ang mga itsura nila. Bumalik po kayo sa taas, makikita nyo po kung ano po sila. Pero ngayon, tingnan nyo, parang mga artista na sila. Dahil ganyang magpakatatag ang mga alagad na binibigay ng Ama. Dahil nga po kami, dati-dati nga po ako, hindi nga po ninyo makikita kung ako po'y tao o ano. Pero, totoo po yun, si Mother. Ayan, nakita po ako ni Mother. Ang nag-alaga po talaga sa akin ay walang iba kundi si Mama Mary, ang nagbanyo sa akin. Kaya, napakatagal po niya akong binabanyusan. Nagpapalitan po sila ni Apo. Saka po si Mother, ayan po. Saka po si Tita Amor, ang nag-aalaga sa akin para po nila akong anak na kasi nga po walay asawa ko, kaya sila po ang dumadamay sa akin, sa aking karamdaman. Kaya po ang sinasabi ko lang naman po sa inyo, lahat po kayong may mga karamdaman, magpakatatag kayo sa Ama, hindi po kayo niya bibiguin. Lahat kayo, lahat tayo ay mahal ng Ama. Binabalik ko po ang papuri sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga po kung nakita ninyo siya nung siya po'y binabanyusan, marami po siyang sugat sa katawan, subalit sa pananalig at pagtitiwala niya sa Ama, siya ay lubusang pinagaling ng Diyos Ama nating makapangyarihan sa pamamagitan ng ating mahal na Apo. Kaya po ang bawat isa sa inyo, sa mga banal ng salita na ilinuluwal sa atin ng mahal na Apo, pakanamnamin po ninyo, itanim po ninyo sa isip, puso at kalooban, na yun po ay magiging inyong kagalingan. Kung ano man po yung sasabihin, paniwalaan po ninyo, panaligan, wag po kayong mag-alinlangan, sapagkat yun po ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating mahal na Apo. Ang susunod naman po ay ating kapatid na lalapitan ko po siya, hindi ko po siya kilala.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nasurpresa. Hindi ko po akalain na ako ay tatayo po dito uli sa ating harapan. Ang masasabi ko lamang po, medyo wala pa po akong kakayahan na masabi lahat, pero pipilitin ko po. Ako po ay nagpapasalamat sa mga alagad. Unang-una po, sa mga katulad po ni Mami Beth, Mami Marisa, Mami Mirna, sa inyo pong lahat. Pangalawa po sa ating mahal na Apo Kunjing. Ako po ay, sabi nila may cancer. Pero mula po noong sa loob po ng 10 araw, ginawa po yung aking nararamdaman sapagkat ako po ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Wala po palang imposible sa ating Panginoon dahil talaga pong ako'y naniwala ngayon na buhay po ang ating Ama. Sa pamamagitan po sa araw-araw pong paghawak sa akin ng ating mahal na Apo, talaga pong kahit po sa mga umaawit dito, sa mga nagsasalita sa unahan, nagbabahagi, tagapagsalita, hindi po ako yung tipo ng tao na nakikinig kung ano mga pinagsasabi nila. Pero ngayon po, buhay na buhay po ako. Lamang po ang aking masasabi at dinadalangin ko po na yung pong sinabi na 3 buwan kong buhay. Pinapagpasa Diyos ko na po na siya na po ang bahala sa akin. At sana po sa lahat po ng mga may karamdaman, tama po ang sabi nila, kailangan pong tayo maging matatag. Maniwala po tayo na ang Diyos ay buhay at sa pamamagitan po sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunjing, siya po ang ginamit ng ating Panginoon para po tayo ay mabigyan ng pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Tunay ngang pag ang amang inuna natin ay siya po ang magbibigay ng kagalingan. Ang susunod naman po ang magbabahagi ay ang kapatid nating, lalapitan ko po siya, hindi ko po siya kilala. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga alagad, sa mga kaps at sa mga pasyente. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating Apong Kunjing na kinalugdan, na pinapanuugan ng banal na salita upang ipahayag sa atin ang mabubuting balita ng ating Panginoon. Kung paano po ako pinagtibay ng ating Ama. Nung pong una, sobra po akong hihina. Masyado nervyos. Isa po sa sakit ko yan. Subalit, sa itinagal-tagal po ng pagpunta-punta ko rito, awa ng Diyos, sinisiglan ako ng Ama ng unti-unting tibay. Kung paanong dating buhay, ako po isang tindera, subalit simula nung ako'y pumunta rito, hindi na po ako nagtinda. Pinagnilayan ko po ang mga banal na salita ng ating Panginoon. Kung paano nagsakripisyo, kung paano nagtiyaga ako ng hindi man po ngayon araw-araw ako'y nakapupunta rito dahil yung anak ay pumapasok. Pero napakaraming ibinigay ang Ama sa akin. Nung pulmayarang buhay ko, inalis po lahat ng Ama yan. Sinisigla na rin niya ako ng unti-unting tatag. Kung paanong hinaharap
ang mga pagdadalisay niya sa araw-araw. Kung paanong pinatatatag niya ako sa araw-araw, na marami po akong pinagnilayan ng mga banal na salita. Noong una, kakasala pala tayo pagka lahat ay tiningnan natin gawa ng kapwa natin. Ganyan po ako nung unang buhay. Hindi lahat minamahal ko kapwa ko. Pero ngayon po, salamat sa Ama, binago niya ako. Lahat, pira po ang hindi ko minahal. Sabi ko nga, Panginoon, maraming salamat po kung paanong binago mo yung buhay ko. Kung paanong iba na po ngayon ang mundo ko. Kung paano pinayapa niya ako. Kalooban, kaisipan, at sa kapwa ko. Iba na rin po ako ngayon. Kaya sabi ko, Ama, salamat sa mga banal na salita sa araw-araw na pinagninilayan ko. Ilang buwan na po ako rito. Napakarami ko na pong mga banal na salitang napagnilayan. Ang gusto ko po, maisabuhay kong lahat kung maaari lang. Kaya sabi ko, tuwi-tuwi na, Ama, salamat sa iyo kung paanong yung dating buhay na bago ngayon. Hindi ko na po gawa yung dating sa mga kapitbahay. Dati, gusto ko, araw-araw yan, nandun ako sa kapitbahay ko, nakikipag-irong ako. Pero ngayon po, hindi ko nagawa. Nalilibang na ako sa bahay kahit ako nag-iisa. Kasi po, dalawa lang kami sa bahay, yung anak ko tsaka ako. Buhay sa araw-araw kung saan kami kukuha. Kaya nga sabi ko, hininto ko hanap buhay ko. Gusto kong pagnilayang mabuti ang mga banal na salita ng ating Panginoon at gusto ko pong humaari lang, isabuhay ko pong lahat yan. Yan lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid na talagang ang Ama na po ang naghahari sa iyo sapagkat yung po mong dati mong buhay ay kinalimutan mo na po. Marami pong salamat. Ang susunod naman po ay maghahandog sa atin ng isang awitin si Nanay Myrna. Habang hinahanap po ni Nanay Myrna ang kanyang kudigo, wag po kayong mainip. Wag po kayong mainip sapagkat ang lahat po ay ganyan sapagkat inaali po tayo ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ang bawat isa po ay bibigyan ng Ama ng kagalakan sa pagluwal po ng ating mahal na Apo. Kaya po, ang lahat po ay magiging masaya mamaya. Galak po sa puso ang ibibigay sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ng mahal na Apo sa pagluluwal po ng mga banal na salita. Purihin ka at lakilain, Ama. Buong galak, buong katatagan na sa bawat araw, nagdudumali na ikaw ay paglingkuran, bagamat naroong nakapaloob ang pagkukulang. Sabi nga ni Mami, Lord, patawad po, Ama. Nawa sa kapangyarihan mo, sa hiwaga ng kapangyarihan mo, ay patuloy na ikaw po ang manguna. Amen. Buhay po ang Diyos! Napakaganda po ng tema na dulot ng Ama sa ating kapatid na Beth. Ano po? Katatagan. Naku, mga kapatid. Talaga pong ang temang ito ay napakaganda. Kanina po, bago ako umalis ng tahanan, pagbulat po ng mata ko, nagdasal, galak ang puso.
at walang iniwan po sa nangingitlog na manok, bilang ako ng bilang ng sisiw. Kung papaano doon sa maagang pagmulat ng mata ko, inisa-isa ko na po yung aking gagawin. Papa, maaga tayong makakapaglaba, makakapagganon, ganito, at mapapasadahan natin yung gusto kong pasadahan na dulot ng amang awitin sa akin. Subalit, doon nga po pumaloob yung mga pagsubok at pagdalisay. Doon sa pagpapakatatag mo, nandun po yung hadlang. Ano po? Habang nagdudumali ako, habang naglalaba, nagbara ang washing machine. Ayaw tumapon ng tubig. Pamaya-maya po, ang jetmatic ay ayaw tumulo ng tubig. Binuksan ni kapatid na Alan sa ilalim para magbawas, baka napuno dahil po pinagawa, nasira. At sa kagustuhan kong ang aking minamahal na ina na medyo nagbabawi sa pagkain ay mapakain ko ng masarap. Ako po ay nag-iihaw po ako ng ilang pirasong yung pong liempo, ano po. Opo, Mi. Kagabi ko pa yan itinatawag kay Mami. Sabi ko, ngayon ko lang po na tanggap ang pahatid ng mga awitin sapagkat nasa lakaran pa po ako, naghahanap ako ng pagkaing magiging panlasa ng aking mahal na ina. Yes, yes Lord. At habang ako po'y nag-iihaw, naglalaba, ang kapatid na Alan ay naglilinis ng mga pinaggawaan ng aming mga alaga. Sa madaling salita, takbo rito, takbo doon. Subalit nandun nga po yung hadlang, lahat ay nasira. At habang nagluluto ako, sa pakiramdam ko, luto na po yung niluluto ko. Nag-una na po ako ng 2 piraso dahil yung aking ina ay kakain na. Asan ba kay kanin? Diyan ka ako sa terrace ng luto na, hintayin mo na re. Eka, ayaw ko yan. Ayaw daw po. Pero siyempre, ganun lang ang ina. Lalo't galing sa karamdaman, kailangan unawain mo. Adi pagkaluto po nung 2 piraso, inuna ko na, kumain ka na kako, napakasarap. Ayoko nga kanyan . Di sunog na po. Ang laki-laki nung niluto ko, nang maluto yung maliit na, ano po. Sabi niya, hindi raw po, ayaw daw po niya, hilaw pa raw. Sabi ko, Diyos ko, Ama, patatagin mo po ako. Sabi ko po sa sarili ko, hindi po kinain. Sabi ng kapatid na JR, dapat kadyan mawala lang dugo, pwede na kapatid, ano, at masarap, yun amoy lang at mantike, okay na, ano. Awitin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu sa katauhan ng kapatid kong si Mami Betchico, na sa kapahintulutan po ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ay maalayan ko naman po kayo ng iba't iba yung awitin, gayon din po mga kapatid ko. Hindi nga po nagkaroon ng pagkakataon na mabigyang tugon yun. Subalit, nag-uumalpas po ang puso ko na maawit ito sa Panginoon. Kaya po, kahit na hindi ganon na kaganda o kaayos ang maririnig niyong pag-awit, sapagkat hindi nga po napasadahan, kahit po walang tugtugin, ay hindi ko po mapipigil ang aking puso na awitin ito sa ating Panginoon. Ano po? Ang pamagat po ng awiting ito ay pag-ibig ng Ama. Napakaganda po ng awiting ito, kaya nais ko pong pasalamatan po kayo, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig na siyang nagbibigay po sa amin ng katatagan. Matatag nga po ba ako? Alam niyo po, kung magkaminsan sa pamamagitan ng ating mga kapatid, doon ay ipababatid ng Ama sa atin ang ating mga pagkukulang. Parang napagtatanto ko po habang nagdudumali ako. No-notice ninyo kung wala po siguro. Ibig sabihin, wala pa ako pag walang sumigaw. Kaya nga po mga kapatid, doon po natin pagsumikapan na magpakatatag sa mga pagsubok na sa bawat araw ay walang tugot na pinahihintulutan. Subalit ang kapuri-puri sa Diyos, patuloy niya tayong inaakay at patuloy niya tayong
niloloob na magtagumpay sa kanyang panawagan tayo'y makatugon at makaparito sa dakong banal. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Thank you, Lord. Bawat araw ay may kulay at buhay, ngunit kung ikaw ay mawawalay, di mo magdaramang siya'y buhay. Kay hirap na mawalay sa amang mahal, isip ay walang kapanatagan, sa kanya ay manahan upang di malikaw, pag-ibig niya'y damhin lubusan. Kaya ko nais mo'y kapayapaan, araw niya'y sikaping isabuhay, liwanag ay tuwira, yung makakamtan sa mang sayo'y lumalahan. Kapag ang amay yung nasumpungan, bawat araw ay may kulay at buhay, ngunit kung ikaw ay mawawalay, di mo madaramang siya'y buhay. Kay hirap na mawalay sa amang mahal, isip ay walang kapanatagan, sa kanya ay manahan upang di maligaw, pag-ibig niya'y damhin lubusan. Kaya nga kung nais mo'y kapanatagan, araw niya'y sikaping isabuhay, 'yung makakamtan sa mang sayo'y lumalahan. Kay hirap na mawalay sa amang mahal, isip ay walang kapanatagan, sa kanya ay manahan upang di maligaw, pag-ibig niya'y damhin lubusan. Kaya nga kung nais mo'y kapanatagan, araw niya'y sikaping isabuhay,
O Diyos, sa pag-ibig mong walang hanggan na patuloy na nagdudulot sa amin ng ibayong katatagan. Amen. Buhay ang Diyos! Maraming salamat po, Nanay Myrna. Tunay nga pong ang Diyos ay pag-ibig, pagpusi ang ating nanasa ating dibdib. Ang kagalakan po at ay mananahan lagi sa atin. Ang lahat po ay nagmagsitayo bilang at awitin po natin ang awit na itinuro sa atin ng mahal na